For today's video po ay gagawa naman po tayo ng pianuno. Pero ang tawag po namin dito ay cake roll. Dahil isa ito sa paborito naming bilhin ng anak ko sa bakery, kaya mag-try po tayong gumawa nito para hindi na tayo bibili, siguradong malinis pa ang ating pagkakagawa. Kaya tara, samahan niyo po ako at simulan na po natin. Meron po ako ditong 5 pieces na itlog. Ito po ay isi-separate po natin yung egg yolk at saka yung egg white. Sa pag-separate po natin ng egg white, siguraduhin po natin hindi po ito malagyan ng egg yolk. Para mamaya, paggawa po natin ng merang, siguradong perfect po ang pakagawa natin. Depende po sa inyo kung anong style or diskarte nyo po sa pag-separate ng egg yolk at saka egg white. Ang iba, nakikita ko po, linalagay muna po nila sa isang bowl at ito po ay kinakamay nilang inaalis yung egg yolk. Yung iba naman po ay nakikita ko po ay sinasala nila. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo. Pero ako, mas komportable po ako sa ganitong ginagawa ko. Pagkatapos po natin ma-separate yung egg yolk tsaka yung egg white, iset aside muna po natin yung egg white. Sa isang bowl, or mixing bowl, ilagay po natin yung 1 and 1/4 cup all-purpose flour. Maglalagay na rin po tayo ng 1/2 teaspoon salt. Maglalagay na rin po tayo ng 1/3 cup milk, 1/2 cup sugar, 1/2 teaspoon baking powder, 1/3 cup cooking oil, at yung 5 pieces na egg yolk. Pagkatapos po natin mailagay lahat ng sangkap, ito po ay imimix na po natin hanggang sa mag-combine na po lahat ng mga sangkap na ating linagay. After po nating ma-mix yung egg yolk mixture, dito naman po tayo sa egg white. Sa isang mixing bowl, ilagay na po natin yung 5 pieces na egg white. Gagamit po tayo ng hand mixer para makagawa po tayo ng merang. I-set po natin sa high speed. Dahil wala po akong cream of tartar, ang gagamitin ko po ay 1/2 teaspoon white vinegar. Kapag ito po ay nag-foamy na, ilalagay po natin yung 1/2 cup sugar ng gradually. Pagkatapos po natin mailagay yung 1/2 cup na sugar, ito po ay papatuloy po natin sa pagmimix hanggang sa makuha po natin yung tamang texture ng meringue. Ganito po, hindi na po siya gumagalaw, okay na po ito. Pagkatapos po nating magawa yung ating meringue, ilalagay na po natin ito dito sa ating egg yolk mixture. Ilalagay po natin ito ng pakonti-konti para hindi po tayo mahirapan sa pagmimix. Sa pagmimix po natin itong ating batter, kailangan pong pa-fold lang palagi para hindi po natin ito ma-overmix. Habang nagmimix po tayo, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po, pa-like na din po, at pa-click na din po ng notification bell para parati po kayong updated sa mga bagong video ko pong i-upload. Salamat po. Sa pagmimix po natin itong ating mixture, kailangan po natin i-check yung pati ilalim. Tingnan nyo po. Meron pa po sa ilalim na hindi pa nahahalo. Kaya kailangan pong i-check po natin mabuti. Pagkatapos po nating ma-mix ito, prepare naman po natin yung baking tray. Before po pala ako naglagay ng parchment paper sa tray, nag-brush muna po ako ng mantika. Naglalagay po tayo ng parchment paper sa tray para hindi po dumikit yung ating cake o yung ating pianuno dito. At madali po natin itong maalis kapag ito po ay luto na. Kalahati lang po ang ilalagay ko dito sa isang baking tray at yung kalahati naman po ay maglalagay po tayo ng flavor. At lang po natin dito sa tray. Pagkatapos po nating mailagay dito sa ating baking tray, ito po ay itataktak po natin ng mga 3 beses para yung mga bubbles ay medyo maalis po. At yung natira po natin, yung kalahating mixture po natin ay maglalagay na po tayo ng 1/2 teaspoon na OB flavor. Mix lang po natin hanggang sa mag-combine na po yung ating OB flavor dito sa ating mixture. At ito na po yung ating OB flavor. Ilalagay na rin po natin ito dito sa isa pang baking tray. Same process lang po sa una po nating ginawa. Ipa-flat din po natin dito sa ating baking tray. Pwede rin po natin itong gawing pagkakitaan. Mag-costing lang po tayo para hindi naman po tayo malugi. Itaktak din po natin para yung mga bubbles po ay medyo mawala po siya. At ito na po yung ating dalawang flavor na pianuno. Yung natural flavor at yung OB flavor. At ilalagay na po natin dito sa ating preheated oven. Bali po, pinagsabay ko na po itong dalawa.
Yung isa sa taas at itong isa sa baba. Nakaset po pala yung ating oven sa 160 degrees Celsius. Maghintay po tayo ng mga 25 minutes. After 25 minutes, i-check na po natin. At heto na po yung ating linutong pianono. Pero yung isa, parang bad. Parang nasunog po yung ating isang pianono. Ito po yung ating nasunog na pianono, yung original flavor. Tingnan nyo po. Pero ito pong OB flavor ay perfect po yung ating pagkaluto. Sana pala yung nasa baba ay inuna ko muna pong inalis. Siguro mga 20 minutes lang yung nasa baba ay inalis ko na po sa oven. Ito po, tamang-tama lang po ang pagkaluto ng ating OB flavor. Kaya sayang yung isa nating pianono. At ito po ay i-fold na natin. Medyo malamig na po. Pinalamig na po pala natin ito. Balik rin po natin kasi tatanggalin po natin ito sa ating parchment paper. Ito po. Tamang-tama po yung pagkaluto natin ng ating OB flavor. Ayan po. Ang ganda. Ang kinis po ng ating pagkaluto ng ating OB flavor na pianono. Ibalik po ulit natin itong parchment paper dito po sa ating cake or sa ating pianono. Magpapalaman po tayo dito sa ibabaw. Para tinanggal ko lang po para mamaya sa pag-roll ko ay madali ko po siyang ma-roll na kasi natanggal na po siya sa parchment paper. Tanggalin po natin yung linagay po natin parchment paper sa ibabaw at maglalagay po tayo ng palaman. At gagamit po ako ng chopping board. Dito muna po natin ilalagay. I-transfer po natin dito sa ating chopping board para naka-flat po talaga siya. At ang ilalagay ko po palang palaman ay margarine. Ito po ang kagandahan kapag tayo po ang nagluluto or gumagawa ng ating kakainin kasi nakadepende lang po sa atin kung gaano po karami o kakunti lang po ating ilalagay. Kagaya po nito, ayaw ko naman po yung maraming palaman kaya okay na po yan. Pagkatapos po natin ma-spread yung margarine, magbubudbud po tayo ng konting asukal. Konti lang po kasi medyo matamis naman po yung ating cake or yung ating pianono. Ayaw ko naman po kasi yung masyadong matamis. Kaya okay na po yan. Pagkatapos po natin maibudbud yung asukal, ito po ay i-fold na po natin or i-roll na po natin. Dahan-dahan lang po natin itong i-roll para hindi po mapunit yung ating cake. Dahil first time ko lang pong gumawa nito, kaya medyo kinakabahan ng inyong tinderang kusinera sa pag-roll. Sa wakas, natapos din at perfect po ang ating pagka-roll. Tingnan nyo po. At ito po ay babalutin po ulit natin ng parchment paper. Ito po ay i-rest muna po natin ng mga ilang oras or ilagay nyo muna po sa ref para hindi po bumuka yung ating pagka-roll. At yung isang pianono po natin ginawa, ito po ang nangyari. Nasunog po. Ayan po. Sayang pa naman. Pero pwede naman po siyang kainin. Masarap naman po yung lasa niya. Kaso hindi lang po natin ito marurol kasi baka nga mapunit na po siya kasi nga tutunan. Tsaka pangit naman po kung irurol pa po natin ito. Kaya kakainin lang po natin ng ganito na lang. Parang chiffon cake lang naman po ang lasa nito. Dapat pala mga 20 minutes lang tinanggal ko na po sa oven. Pero okay lang, hindi naman po nasayang kasi nakain naman po ito. At may isa naman po tayong nagawang perfect. At ito po ang ating OB flavor. Ito ang ating perfect na nagawang pianono. Hindi naman po tayo binigo kahit first time lang po natin gumawa nito. At eto na po, natanggal ko na po yung parchment paper at ito po ay aalisin po natin yung sa dulo muna. At i-slice na po natin para matikman na po natin itong ating ginawang pianono. Bali po pala naka-slice ako sa isang roll ng pianono ng 8 pieces. At heto na po yung isang slice. Hindi ko masyadong na-roll kaya medyo may buka. Pero ang importante, perfect yung ating pagkagawa at masarap ang lasa. At heto na po, ayan. Ang lambot niya po. Tingnan nyo po. Wow! Ang sarap, ang lambot. Tamang-tama lang po yung mga sukat ng sangkap na linagay po natin. Try nyo na po ito. Mga simple lang po yung mga sangkap na ginamit natin pero makakagawa po tayo ng masarap na cake or pianono. Ilagay na po natin dito para maganda naman pong tingnan. At heto na po yung ating OB cake roll or pianono. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tinderang Kusinera. Bye-bye. God bless us all.